8 araw bago ang eleksyon 2025, nagdagdag pa ang COMELEC ng mga taong magve-verify sa mga naimprentang balota. Isang senatorial candidate naman ang nagpahayag ng pag-atras sa pagtakbo. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. 27 milyong balota para sa May 12 elections ang naimprenta na. 36% yan ang mahigit 70 million ballots na kailangan maimprenta ng COMELEC hanggang April 14. Ang problema, hindi kasing bilis ang verification process ng balota kaya nasa 4 na milyon pa lang ang verified. Kaya nagdagdag ng 200 verifier ang COMELEC na nakapwesto na sa basketball court ng Amoranto Sports Complex. Bukod pa sila sa daan-daang verifier sa National Printing Office. Mano-mano nilang iniinspeksyon ang mga balota para matiyak na pasok sa standard bago padaanin sa automated counting machine. Kung ganito, parang pera natin, papayag ba tayong pera natin? Dapat walang smudge, dapat walang ganitong mga linya. Kaya tinacheck niya lahat. Yan yung manual verification. Mabilis na yung may tapos smudge. May error. Bakit? Dahil nag-error, muling tiningnan ng verifier ang balota at saka isinubo muli sa makina. Ayun, pass na siya. Kapag pasado, good ballot na ang turing kaya gagamitin sa eleksyon. Ang mga depektibong ballot, ihiwalay. Kampante naman ng COMELEC na maaabot pa rin nila ang kanilang April 14 deadline. Mahigpit ang seguridad dito sa Amoranto. Maraming matang nakatingin. Kung kaya sinasabi ng COMELEC na imposible umano ang sinasabi ng ilang sindikato na maaari silang magpapanalo ng kandidato sa pamamagitan ng pagmanipula ng makina o ng balota. Pinabulaanan na ng COMELEC ang pangako ng isang sindikato na magpanalo ng magbabayad na politiko gamit ang invisible ink sa balota. May isa pa umanong grupo na kinabibilangan naman ng isang dating empleyado ng komisyon. Taga-COMELEC talaga dati, 17 years ago. Nakaka-15 taon pa lang tayo nag-automate ng eleksyon. So wala siyang alam sa automated ng eleksyon. Pag narinig dito ngayon ng mga kababayan natin, yan po, paki-aresto nyo na kaagad. Caught in the kaagad yan. Samantala, inihayag ni Dr. Willie Ong ang pag-atras ng kandidatura sa pagkasenador para tumutok sa pag-aalaga sa kalusugan matapos ma-diagnose na may sarcoma cancer. Hindi naaalisin ng COMELEC ang pangalan niya sa balota at magiging stray vote na lamang ang kanyang boto. Ayon pa sa COMELEC, kung hindi kayang personal na pumunta ni Ong sa COMELEC, maaari naman siyang magsumite ng certificate mula sa doktor. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.